Magandang buhay mga bata! Welcome sa ating Kwentong May Saysay. Tara na, tuklasin natin ang makulay na kasaysayan ng bansang Pilipinas. Paksang Aralin, ang pamahalaang militar ng mga Amerikano, ika-9 na linggo. Mga layunin. Una, natutukoy ang kahulugan ng pamahalaang militar. Ikalawa, na ipaliliwanag kung bakit ito itinatag. Ikatlo, natatalakay ang mga paraan ng pagkontrol ng Amerika. At ika-4, nasusuri ang epekto nito sa mga Pilipino. Bago tayo magtungo sa ating panibagong aralin, tayo muna ay magkaroon ng isang maikling balik-aral. Tukuyin kung anong petsa naganap ang mga pangyayari. Para sa unang pangyayari, Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. Ang tamang sagot, Letter C, Hunyo 12, 1898. Ikalawang bilang, Kasunduan sa Paris. Ang tamang sagot, Letter A, Disyembre 10, 1898. Ikatlong bilang, ang unang putok sa panulukan ng sosiego at silensyo. Ang tamang sagot, Letter D, Pebrero 4, 1899. At panghuli, pagdakip kay Emilio Aguinaldo. Ang tamang sagot, Letter B, Marso 23, 1901. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay naka-4, ikaw ay handa na sa ating panibagong aralin. Ating tukuyin kung ano nga ba ang kahulugan ng pamahalaang militar. Ito ay isang pamahalaan na pinamumunuan ng militar sa halip ng mga sibilyan. Karaniwang itinatatag ito sa panahon ng digmaan, pananakop, himagsikan o kaguluhan. Paano ito itinatag sa Pilipinas? Matapos sakupin ng Estados Unidos ang Pilipinas noong 1878, itinatag nila ang pamahalang militar upang kontrolin ang bansa at panatilihin ang kaayusan. Kailan ito itinatag ng mga Amerikano sa Pilipinas? Nagsimula ang pamahalaang militar sa Pilipinas noong Agosto 14, 1898, ilang araw matapos ideklara ni Aguinaldo ang kalayaan. Bakit nga ba itinatag ng mga Amerikano ang pamahalaang militar sa Pilipinas? Una, kontrolin ang Pilipinas. Ikalawa, sugpuin ang himagsikan. Ikatlo, panatilihin ang kapayapaan at kaayusan. Pang-apat, magpatupad ng mga batas. At ikalima, ihanda ang pamahalaang sibil. Ating kilalanin ang mga gobernador militar. Una, Wesley Merritt. Siya ang unang gobernador militar na mahala sa simula ng pananakop ng Amerika sa Pilipinas. Ang ikalawa ay si Elwell S. Otis, ikalawang gobernador militar, pinamunuan ang labanan laban sa mga revolusyonaryo. At ikatlo, Arthur MacArthur Jr., ikatlong gobernador militar, huling gobernador bago ang paglipat sa pamahalaang sibil. Paano kinontrol ng mga Amerikano ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pamahalaang militar? Una, nagpatupad ng batas militar. Ikalawa, nagpadala ng maraming sundalo. Ikatlo, tinugis ang mga revolusyonaryo. Ika-4, naglagay ng mga kampo ng militar. At ikalima, nagtalaga ng mga opisyal sa mga lalawigan. Isa pa sa mga ipinatupad ng mga Amerikano sa pamahalang militar ay ang mga reconcentration camps. Ang reconcentration camps ay mga lugar kung saan sapilitang inilipat ang mga sibilyan sa mga bayan na binabantayan ng mga sundalo ng Amerika. Bakit ginawa ang mga reconcentration camps? Una, upang pigilan ang pagkain at impormasyon na makarating sa mga revolusyonaryo. Ikalawa, ihiwalay ang mga sibilyan sa mga labanan at sa mga nagre-revolusyon. At ikatlo, kontrolin ang kilusan ng mga tao sa mga apektadong lalawigan. Sa mga nanguna sa pagpapatayo ng reconcentration camp sa Pilipinas ay si General Franklin Bell.
Ilan sa mga lalawigan kung saan ito naitayo ay sa lalawigan ng Cavite, Batangas, Laguna, Albay at Samar. Ano ang nangyari sa mga taong inilipat ng reconcentration camp? Una, iniwan ang kanilang tahanan. Pangalawa, nawalan ng hanap buhay. Ikatlo, nagutom at nagkasakit. At ikaapat, nahirapang mamuhay. Ano ang ginagawa ng mga Amerikano sa mga kumakalaban sa kanila? Inaaresto, ikinukulong, nililitis sa hukuman ng militar, tinutugis ng mga sundalo at namamatay sa mga labanan. Ating alamin ang mga epekto sa mga Pilipino ng pamahalaang militar. Positibong epekto. Naibalik ang kaayusan sa ilang lugar, naorganisa ang ilang tanggapan ng pamahalaan at naghanda sa pamahalaang sibil. Atin namang alamin ang mga negatibong epekto. Una, hindi kinilala ang kalayaan ng Pilipinas. Maraming Pilipino pa rin ang namatay sa labanan. Maraming baryo ang nasira. Naghirap ang maraming pamilya at patuloy ang pananakop ng Amerika. Paano nga ba natapos ang pamahalaang militar? Noong Marso 23, 1901, nahuli na si General Emilio Aguinaldo, dahilan para humina ang lakas ng mga revolusyonaryo at sumuko ang marami sa mga Amerikano. Hulyo 4, 1901, opisyal na natapos ang pamahalaang militar sa Pilipinas dahil ganap na nilang nakontrol ang bansa. Ngayong tapos na tayo sa ating aralin, ang tanong, handa ka na ba sa isang pagsusulit? Kung oo, halika, sagutan ng buong husay ang inihandang pagsusulit sa araw na ito. Maikling pagsusulit. Tukuyin ang tamang sagot. Para sa unang bilang, sino ang gobernador militar ng Pilipinas sa ilalim ng pamahalaang militar ng Amerika noong 1878? Ikalawang bilang, kailan nagsimula ang pamahalaang militar ng Amerika sa Pilipinas? Ikatlo, ano ang pangunahing layunin ng pamahalaang militar ng Amerika sa Pilipinas noong 1878? Ikaapat, anong patakarang ipinatupad ng mga Amerikano upang mapigilan ang pakikibaka ng mga revolusyonaryo? At panglima, anong pangyayari ang nagsilbing hudyat sa pagtatapos ng pamahalaang militar ng mga Amerikano? Ngayon, ating alamin ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, ang tamang sagot, letter B, Wesley Merry. Ikalawang bilang, ang tamang sagot, letter B, Agosto 13, 1878. Ikatlong bilang, ang tamang sagot, letter B, magpatupad ng batas at kaayusan. Ikaapat, ang tamang sagot, letter C, pagpapataw ng reconcentration camp. At panghuli, ang tamang sagot, letter C, pagdakip kay Emilio Aguinaldo. Ilan ang nakuha mong score? Kung ikaw ay nakalima, binabati kita. Handa ka na sa susunod na aralin. Tapos na ang pagsusulit at aralin sa araw na ito. Mahusay ang ipinakita mo. Patuloy na matuto, maniwala sa iyong kakayahan at maging bahagi ng kasaysayan ng ating bayan. Para sa mas marami pang kwentuhang may saysay, like, follow, and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat!